niyo mabuti, ang Diyos po, pwede bumaba. Yes, maybe, tapos kakatok na sa pintuan, papaaklo. Pero hindi ko nagsimula ang tao sa pagiging sanggol. Nagsimula po ang tao sa pagiging embryo, sa pagiging fetus. Kaya tingnan niyo mabuti yung Diyos, dadaanan niya po talaga lahat ang dadaanan ng stages ng tao, kahit isang maliit na butil sa sinapupunan ng isang ina. Nothing will escape in the experience of God. That is the experience of the man. Kaya po, lahat ng karanasan na meron ang tao, namatayan, pinagpustahan, inalimustan ng iba't ibang tao, sumakit ang ulo, lahat po yan dinaanan ng Diyos. Para itunawag po sa ating lahat na dahil lahat yan dinaanan ng Diyos, sa lahat ng daan yan, pwede mo maging katulad ng Diyos. The union itself, pakikipagkaisa sa atin. Ito po yung nakakatawa ngayon, pero we have so many gadgets and advanced technologies. Dami, galing po ng mga development. But there are so many people who feel so sad. So many people, so many young people who still take suicide. So many people still experience mental health problems. Akala ko ba yung mga gadgets na yan, ginawa yan para i-connect na tayo sa isa't isa? Bakit ngayon? Baligtad. Na yung mga technologies na yan, ang ginagawa ngayon, inihiwalay tayo para hindi natin maramdaman ang isa't isa. At magkaroon tayo ng sariling mundo. Natutuwa nga po ako sa isang bahay ng aming parapiyano. Ba't ako natutuwa? Abay, pagkakain na yun, lalagay mo si GC, kakain na. Dati magkakataon eh. Kaya nga po ang piling ko sa ibang mga tao, sabi ko, alam niyo, gusto niyo makita mga anak niyo sa loob ng isang araw. Hugutin niyo ang internet. Paghugot niyo, labasan lahat niya sa kwarto, galit pa sa inyo, pwede nakita niyo. But it disconnects us already, dear brothers and sisters. It makes us all numb. Lahat ng tao ngayon may kapangyarihang magsalita, pero lahat yung nagsasalita, walang responsibilidad doon sa kanilang pagsasalita. Kaya ano, nagkakasakitan tayo eh. The cancel culture, the hate, mental health are actually arising because there are so many people who are disconnected personally with one another. Kaya alam niyo kung anong hiling ko sa inyo ngayong Pasko? Please, be present with one another. Just be there. Iparamdam niyo po na may kapamilya pa yung mga kasama niyo sa bahay. Yung mga cellphone niyo, lagi yung mga kasama yan, yung mga pamilya niyo. Darating ang araw, wala din tayo. Please, be present with one another. Yung inyong mga anak na malalayo, pauwiin niyo hanggat maaari, makasama niyo sa labas. That's the main purpose of Christmas, to bring us all together. Kasi kapag wala na tayo, hindi na tayo magkakasama, hindi na natin nararamdaman yung isa't isa, feeling natin mag-isa na tayo, nawawalan ng saysay yung buhay ng tao. Go to the church together. We need one another. We need one another. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, kailangan kita. Lakasan mo, kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa. That's why in our examination of conscience right now, magandang tanong sa atin bago tayo mag-umpisa. Gaano ako present sa ating pamilya? Nararamdaman pa ba ako sa bahay? Nararamdaman pa ba ako ng mga anak ko? Nararamdaman pa ba ako ng aking mga magulang? Please reach out. You know, in 2023, I lost my mother while I'm already near the preschool. Namatay po ang aking nanay habang papalapit ng Pasko. Talagang sobrang bigat po ng pakiramdam. Iiba yung selebrasyon pag may nawawala na isa sa loob ng pamilya. Ayaw natin maramdaman yung sandali at pagsisisihan natin kung bakit yung mga nakalipas na Pasko hindi natin pinagdiwag yung magkakasama. So please be with one another. Try to look at the